Hi guys, magandang araw. Welcome muli sa Reds Vlog. Matagal ako hindi nakapag-upload ng video dito sa YouTube channel natin. Pero ngayon, mayroon nila akong i-share sa inyo. Ito, madalas na naging problema ng isang aircon ng ating mga sakyan. At kasama na doon yung BIOS. I-share ko sa inyo, malay mo may encounter nyo to. At talagang napaka-common na sira nito sa mga aircon natin. Guys, bali ang naranasan ko dito bago masira is nag-on and off yung blower. Hindi kasama tong thermostat guys ha. May lamig yung thermostat, pero para maramdaman natin yung lamig ng thermostat is kailangan may blower. Ito. Nagana siya sa number 4 lang. Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Kasi kahit gumagana to, kung wala naman hangin, yung lamig na evaporator is hindi naman naiibuga palabas dito sa air duct. Di ba dito nalabas yung lamig? Yung lamig na yun is galing sa evaporator. Tinutulak lang ng blower. Pero kahit may lamig, kung walang blower, hindi niya maitulak yun palabas dito sa cabin natin. Itong mga air duct. Kaya useless din yung thermostat natin, yung lamig, kung walang evaporator. Ito yung problemang naranasan ko guys. Bali nag-on and off to. Nawawalan ako ng lamig kasi walang as in totally walang hangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 walang hangin. Bukod tanging sa high speed lang o yung number 4 ang may gumagana yung blower. Ang naging sira nun guys is itong resistor block natin. Ito yung nakakabit resistor block. Dapat kung normal nito, mag-iinit to pag nakasetting tayo sa medium to low speed. Ito, mag-iinit to. Kasi ito guys, nakalagay to dito sa malapit sa blower housing. Dapat to nadadaanan ng hangin. Diretso dumadaan yung hangin dito dahil nag-iinit to. Para palamigin yung cooling. Kailangan niya ng cooling. Lalong-lalo na kung ang setting natin is nasa 1, 2, 3. Nag-iinit to guys. Iinit tong resistor block natin dahil para pababain niya yung kuryente na galing dun sa battery bago siya pumunta dun sa evaporator. Dahil ang trabaho nito guys is para magkaroon ng iba't ibang speed yung blower motor natin, parang electric fan. Ganun din yung design nun. Kasi kung walang resistor, nangyari isang speed lang tayo, hindi makokontrol yung power. Kung ano yung nanggaling sa battery, yun din yung makakarating dun sa load o dun sa blower motor. Eto, pag nasa low speed ang setting mo, mas mainit to. Dahil mas mataas yung resistance. Ngayon naman, kung nasa number 2, mas malamig ng konti. Pag nasa number 3, mas malamig ng konti kumpara dun sa number 2. Kasi yung resistance niya, binabawasan niya rin para hindi masyadong mabagal, hindi rin masyadong mabilis. Pero pag nasa number 4 siya guys, kagaya nito, yung kuryente na galing sa battery, hindi na siya dumadaan sa resistor block natin. Binabypass niya to. Anong nangyari, yung galing sa battery, diretso na siya sa blower motor para magamit niya yung full speed, yung high speed, para hindi na mabawasan yung kuryente. Ayun yung nangyayari guys. Kaya ang sign pag sira yung resistor block, mayroon lang tayo sa number 4 setting. Yung high setting natin, wala siya sa 1, 2, and 3 kasi nga hindi naman yung kuryente dumadaan sa resistor block. Kahit wala to, gagana yung blower motor natin. Subukan kong tanggalin ha. Ayun guys, natanggal na natin. Ito yung bago. Ayan o. Gagana pa rin yung number 4 natin. Wala tayong resistor block kasi hindi naman dumadaan yan. Hindi kailangan nung number 4 setting natin o yung high speed, yung resistor block hindi niya kailangan, kaya gagana pa rin siya. Madalas dun sa ibang model nasa ilalim lang to ng glove box dito, pero itong sa Gen 3 dito siya sa corner, dito sa ilalim nito. Yung sa Superman o yung mga 1NR engine, dito siya matatagpuan yung resistor block. Palagi siyang dito sa gilid, malapit sa housing ng blower motor dahil kailangan niya ng cooling
yung hangin na galing sa blower motor dumadaan dito sa ano natin, dito sa plate na to, na kung saan ay umiinit to, lalong lalo na kung nasa setting ka na 1, 2, 3. Ito naman guys yung pinagpalitan natin. Same brand lang din siya, Denso din. Wala silang pagkakaiba. Ito yung naging problema niya. Ito, naputol yung isang pin connector niya dito. Galing dito sa pinakang itong blackboard na to, papunta dito sa itong metal plate niya na to. Pero ang tanong guys, na re-repair ba to? Ito guys, sa case na to, pwedeng i-repair to. Ipapahinang lang uli dito kasi wala siyang sign ng amoy o nasunog yung circuit sa loob. Wala kang makita na sign. Tapos nung kunan ko siya ng continuity at resistance, nakukuha ko yung tamang reading kaparehas nitong bago dito. Guys, ito naman yung bagong bili ko na resistor block. Denso ano siya? Denso Thailand. Ang bili ko dito guys ay 500 pesos lang. Pero bago kayo bumili, mag-canvas muna kayo sa ibang store dahil yung unang pinag-canvasan ko nito guys ay 1,800 ang price sa akin. Parehas na brand, parehas lang din siya. Buti na lang nakapagtanong ako sa iba. Nag-canvas ako dito sa isang aircon supply na store dito malapit sa amin. 500 lang sa kanila, halos times 3 yung diferensya ng presyo. Ano nga ba yung dahilan bakit nasisira ang resistor block ng aircon natin? Bali 7 years na to, mag 8 years na. Ito is normal na wear and tear lang to, itong nasira na resistor block ng BIOS natin. Isipin mo yung 7 years tapos simula nung maglalamove to, halos maghapon siya. Minsan kung 15 hours ako nagdadrive, nung nagagrab is halos 15 hours na gumagana yung aircon nito. Kaya normal lang to na pagkasira. Lalong lalo na kung matagal ka na nasa low setting number 1 is mas mainit to guys. Nagiinit to ng gusto. Tapos kung yung ventilation mo pa medyo madumi na yung mo sa aircon filter, cabin filter, tapos yung blower mo medyo mahina pa yung ikot niya dahil number 1 ka nga lang. Contrary naman na ito ay masyadong mainit, kung madumi na yung blower mo, mahina na yung buga niya, is yung over fatigue, overheat, normal lang na mangyayari dito. Pero sa 7 years na tinagal nito is sulit na. Dahil wala naman halos dahil ito naman ay resistor lang, hindi naman to pag ginamit mo yung 1, 2, 3, saka lang niya, ina-absorb niya lang yung resistance sa pamamagitan ng init nito. Maliban doon, wala naman. Hindi naman siya prone sa vibration para masira. Kaya normal wear and tear lang to. Guys, ito, naikabit na natin yung bago. Testingin natin. Ayan, meron na. Number 3. Kanina wala. Okay. Siyempre number 4. Please like and subscribe na lang guys sa YouTube channel ko natin. At huwag kayo mahiya na mag-comment at mag-like sa natin dahil pag may tanong kayo sasagutin ko rin naman. Reds Vlog, mayroon na rin ako, gumawa na rin ako sa TikTok. Reds. Sana guys, magtuloy-tuloy na to, tuloy na ako makapag-upload kasi yun sabi nga 'di ba? Kapag gusto may paraan. Medyo busy o medyo mahirap mag-video, mag-edit lalong-lalo na kung solo. Pero yun pipilitin ko at gusto ko rin naman na lagi ako nakakapag-share sa inyo ng mga video.